forte po ni Mamang Pickles ay magbigay kasiyahan sa mga Barda supporters. Magbigay ng direktibang positibong pananaw sa mga supporters. That's my job as a Mamang Pickles. Okay? Hindi po ako nandito sa channel na to para po makipagdebate kasi meron po akong ibang platform na doon talaga wantusawang debate, wantusawang babuyan, wantusawang walang yaan, wantusawang ano. At hindi po biro ang mga nakakalabang ko sa mga debunking dyan. Malalaking tao po. Hindi po biro ang mga kinakalabang ko dyan. Mga may pera at may mga politiko po. Okay? Tapos ibababa ko ang level ko sa isang walang muka na hindi man lang alam yung salitang understanding comprehension. Diba? My goodness. Wag naman po. No? Wag naman po. Diba? So sinasabi lang natin na na kahit saang aspeto, kahit saang aspeto, dudurugin ko si Jim. Kaya ko siyang durugin. Totoo 'yon. Kaso hindi po 'yun ang porte ko. Hindi po 'yun ang ano ko. Hindi po 'yun yung porte hindi po 'yun yung responsibilidad ni Mamang Pickles. Kaya sana po maintindihan niyo salamat po sa mga pangunawa ninyo. But anyway, no? Pag-usapan na natin itong naman tayo sa good vibes. Diyos ko, nakaisang oras tayo na puro, 'di ba? Puro yung natin. 'Di ba? Ano 'yan? Nakita ko lang na kay Ballpoint eh. Saan yan? Pero hindi sa YouTube, sa Facebook. Ayan ini-invite ko po kayo na kumahilig kayo sa mga usaping issue pambansa, okay? Issue pangbansa, issue flood control, issue pangungurakot, issue ng mga corruption, okay? Ni-invite ko po kayo sa Bengador, okay? Bengador po, meron po kaming channel ng Bengador. At meron din po kaming segment sa every Saturday po yan, 5 to 7 p.m. sa Radyo Pilipinas po, okay? Nagbabalita po tayo dyan sa Radyo Pilipinas, ayan. At sana po tangkilikin nyo dahil babalita po tayo, may mga kabuluhan. Taxpayer ka, mangialam ka, ganon. Diba? Saan pati yan? Ito pala yung Ito po yung aming channel. Ayan Pagbabalik loob sa Baguio. Ay, maganda na yung Baguio. Hindi na tayo mahihirapan. Hindi na tayo matatraffic. Radyo Pilipinas. Dito na lang sa likod. Tapos hindi man lang nasolusyonan yung traffic dyan sa Baguio. Alam mo, Magalong. So the big B. Pero po, ayan, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pero po kami, ayan. Po kami tawag dito. Magpapalit po kami ng pangalan, hindi na po the Big V. Bengador na po, Pussycat Dolls. Bengador. Oo. Shoutout pala sa mga ko diyan, mga kamyaw-miyaw ko. Kailan live mo sa Bengador sa YT ba yun? Opo, Saturday and Monday po. Ang schedule ko po sa Saturday ay umaga po, 11. Ang schedule ko naman po sa Monday, Monday is hapon, 2 to 5 p.m. Okay? Yan po ang schedule natin. May mukha pero, figura. Ayan, shoutout Mama Zara. Wag mong pag-aksayan ng oras. Yes, totoo. Alam nyo, sa totoo lang, ayokong ayokong wag mo na pakita yan. Oo. Baka mamaya maban ako.
Mm. Kasi mamaya maban yung ano ko, yung channel ko. Nagano ka ng ano, bastos. Bastos 'yan. Bawal ang bastos sa YouTube. Magpakita ng malalaswang ano. Tingnan mo nga yung itsura, malaswa. Ayan, type lang ni Panot si David. Style lang niya. Yon pag bash kay David. Sabi ni Ma'am Annabel. Pwede, no? Alam mo ba, Madam, ayan, binalikan ko yung unang vlog sa Barda kasi hindi ko napanood yon noon. Kasi di pa kita makilala noon. Oo, grabe. Sobrang nakakakilig pala yon. Oo, yun ang gawin nyo. Balikan nyo yung mga video vlog natin noong mga nagdaang panahon. Panahon? 'Di ba? Balikan nyo. Balikan nyo yung mga bagay-bagay. At saka kayo na lang mag-analyze ng mabuti, 'di ba? Hindi worth it, sabi ni Ma'am JC Beltran. Ayan, good evening po sa lahat, Barda supporters. Sabi ni Ma'am Elizabeth Mercado. Syempre, iwanan natin yung politics. Iba yung politics. Magkakaiba tayo ng sinusuportahan sa politika. So, wag natin haluan ng politika itong channel na ito. Ito ay for the Barda purposes only. Yes, kasi gusto niya bagsak si David, kaya yon. Takas ang gusto niya magalit kay David. Tao ang gusto niya magalit kay David para flop. Sabi ni Mama Edita Recanya. Oo, nako mamang, sa ginagawa ni Jim Panot, baka yung series ni D na NSD mag-flop. Possible po yan. Agree. Need to be wiser and spread good vibes only. Yes po. At ayoko nang bigyan ng stress yung mga At pakiusap ko po dun sa mga senior, wag na po kayong pagkaan may balita po kay Jim. Wag niyo na po panoorin. Kasi may nai-stress lang kayo tapos magchat-chat kayo sa akin. Mamang, umano na naman, gumanito na naman si Jim. Hayaan niyo po. Way of niya yon. Way of vlogging niya yon. Way of kung paano siya mang-asar. Kasi gusto niya mang-asar kasi nga wala na siyang views. Okay? Wala na po siya, hindi na po siya credible na content creator. Okay? Kaya po gumagawa siya ng paraan para mag-click pa rin siya at pag-usapan pa rin siya. Kasi ito pong channel ko ay hindi po debunking channel ito. Ito ay spreading good vibes. No hate, just love. Ganun po yun. From the very start, yan ang sinasabi ko. Pinagbibigyan ko lang po yung mga ibang Barda supporters na itackle ko yung mga ganitong klase ng issue para sa kapanatagan niyo. Kapanatagan niyo po. Dahil uulitin ko, hindi po tinotolerate ni Barbie yung ginagawang bashing kay David or paglalabas ng fake news kay David. Hindi po tinotolerate ng side po ni Barbie yan. Ganun din po ang David fans. Hindi po nila tinotolerate. Okay? Disagree po sila sa mga lumalabas na issue about kay David at about din kay Barbie. Kaya nga, 'di ba, may taho sa Christmas party ng Barbinatics. Ganon magkaintindihan ang dalawa. Okay? Yung sinasabi pong hindi nagpapansinan, hindi po totoo yun. Maniwala kayo. Tanungin nyo, sa totoong buhay, hindi po totoo yun. Okay? Nagkaroon talaga lang ng conflict dun sa McDonald's. Pero, just because ayaw na rin nila ng bashing, o ayaw na rin, kasi grabe malala yung bash kay Barbie, pagkababae na niya, ang binash ng bonggang-bongga. Okay? Ng mga maliliit ang utak. So, nag-iiwas na rin siya. Okay? Para hindi siya masabihang
walang delikadesa, yung mga ganon, hindi man lang mag-ayos ng 'di ba, postura, parang hindi babae, 'di ba? Yung mga ganon tipo na pambabash sa kanya. Isa 'yun sa mga nag-trigger sa kanya para, 'di ba, umiwas na rin sa mga issue. 'Di ba? Kahit sinong magulang, 'di ba? Saka ano 'yun oo, unfollow or block nyo na lang si Panot para hindi kayo ma-stress, mga kabarda. Correct, 'di ba? Oh. Mukhang may traitor sa team kung about alam schedule ni David. Hindi naman po sa traitor. Siguro ano lang, may common friends. Or siguro merong ano talaga, may alam nyo kasi mga kabarda, ang mga obsessed na fan, eto sabihin ko sa inyo, ang mga obsessed na fans, pag yan na-ignore mo, magdadamdam yan. And meron pong ganon, according mismo sa mga sinipa, marami po kasi sinipa na mga obsessed kay David. Na lahat na pinakikialaman. Sila po yung nag-i-spread nung mga kasiraan ni David. At tawag dito, nag-i-invade ng privacy ni David. Ganon din naman kay Barbie. Alam nyo po yung unang naglabas niyan, dati po siyang David Troops. Sinipa nila sa David Troops dahil hindi sumusunod sa rules and regulation. Totoo po yun. Yun unang naglabas niya sino yun? Comment down below nga, nalimutan ko name according mismo, is galing siya sa David Troops. According sa nakuha nating information. Legit na galing siyang David Troops dati. Sinipa siya sa David Troops dahil nga masyado ng pakialamera sa buhay ni David. At marami talagang basher, maraming content creator na inaalam ang schedule ng barda ni David at ni Barbie for the content. Inaalam talaga nila schedule for the content kasi alam nila na kikita sila. Si Lander08, correct. Yung Lander na yan, according mismo sa mga dating kagrupo niya, sinipa siya sa David Troops. Kinik out po siya. Dahil matigas ang ulo, hindi sumusunod sa golden rules ni David. Ayaw ni David ng ganon. Marami na po. Marami na. Kasi ang David Troops bawal mag-post. Bawal po mag-post. Ng mga sa personal, bawal po. Kaya nga, even ang Barbinatics, bawal din. Ano yan, mamang? Dating barda? Hindi po. Troops po. Si Sir KJ may alam din sa barda. Ayaw lang niya i-reveal. Sabi ni Mama Catherine Beltran, Ako nga mamang, pag may bago si Panot, ayan, TikTok, escape agad. Unfollow nyo na lang or automatic block nyo na lang. Kasi it's useless it's useless. Na nai-stress lang kayo tapos tatakbo kayo sa akin, Mamang, tatakbo kayo kay Barda United, 'di ba? Tatakbo kayo kay Mamang KJ na nakakano rin. Tita Grace, Weko, ayan, good morning po dyan sa inyo. Ayan, breakfast ka na, tita. I love you, tita. Diba? Nakaka-stress. So, antayin natin. Tandaan nyo, mga kabarda,
May binitawang salita si Bibi. Okay? May binitawan siyang salita na inilabas mismo ng GMA na yes, abangan nyo ang pagbabalik ng Barda. So mag-antay lang kayo. Nakakainip talaga. Sa totoo lang, nakakainip talaga. Diba? Kahit ako naiinip ako eh. Ganun talaga yung showbiz, wala tayong magagawa. Hindi tayo ang boss. Hindi tayo ang nagbabudget sa Barda. Hindi tayo ang nagpro-produce ng kanilang mga pelikula. Hindi tayo ang gumagawa ng schedule ng kanilang projects. Hindi tayo ang nakikipag-meeting sa mga executives. Diba? We're just a fan. Always kung sasabihin sa inyo yan, know our rules. Okay? Mag-antay tayo. Darating ang panahon na hindi panghabang buhay na hindi magsasama yan. Hindi babalik yan. Okay? Kasi ang kasiyahan natin, di ba, always kung sinasabi, makita nga lang natin na nandyan ang Barda, di ba? Tapos, lahat ng issue, di ba, tapos? Lahat na negative na kwento sa Barda, pag nakita natin Barda, wapakels na tayo. Aminin nyo sa hindi. Di ba? Kiligin lang yung mga ano natin, ispikikay natin, di ba? Okay na tayo. Di ba? Legit yun. Di ba? Ma'am Shirley Sabalya, I don't know po. Hindi ko po alam. Siguro yung iba may mga alam, but may nakapagsabi na rin sa akin yan. Pero kasi hindi ako more on diyan eh. Kung ano lang yung iba to sa akin, yun sa ako lang ibabalita sa inyo. At kung ano lang yung malaman ko, yun lang yung ibabalita ko sa inyo. Walang labis, walang kulang yun. Okay? At uulitin ko, marami tayo. Hindi lang sa social media, even sa production po, marami ang Barda dyan. Tanungin nyo. Even sa production po, even sa GMA, marami pong Barda dyan. Ayan, Madam, February 26 pala ang paglabas ng pelikula ni Barbie. Yes, together with Charo Santos. And good PM, Madam Pickles. Late na ba ako? Thumbs up done. Barda forever. Sabi ni Ma'am Melly. Ayan. Kay Blair yan. Kasama na siya ni Panot. Kunwari David. Pero share niya yung mga edit at vlog ni Jim na makakasama sa karir ni David. Sabi ni Ma'am Melanie. Ayan, Merced. Totoo naman, 'di ba? Marami talaga diyan na peke, tapos gusto nilang alam nyo kasi ang ginagawa kasi nila, nakikipaglaban sila sa sarili nila, hindi sa ibang tao. Kalaban nila insecurity eh. Kung tutusin, pwede naman kami hindi magpakialaman eh, 'di ba? Kasi di ko sila pinapakialaman, 'di ba? Pero sila pakialam sa akin kasi alam nyo kung bakit. 'Di ba? Mas marami kasing kinikilig sa Barda rather than gustong masira ang Barda. Tama, mali? Mas maraming gusto na nandiyan ang Barda kesa buwagin ng Barda. 'Di ba? Yan yung kaya sila nasasaktan, kaya sila nagkakaroon ng insecurities sa katawan. Ayan. Sir Pickles, bumalik na sa 5.6M ang sa FB ni Barbie. Dati kasi nung nabash siya sa McDo, 5.5 na lang. Sabi ni Ma'am Myra Katanyag. Ma'am Trini, parehas pala tayo ng iniisip. Michael, ayan, Mandap. Good evening, madam. Ayan, basta kami, Barda, walang iba. Ayan, salamat po, no? Kaya dapat i-ano natin. Ma'am Susan Noble, shout out. Good evening, Mamang. Susan from Pasig. Ayan, Happy New Year, Barda forever. Ayan. Kaya dapat tandaan natin na hindi sa lahat ng oras papatulan natin yung mga bagay na lumalabas. Know our limitation as well. Lalo na kung makakasama sa kalusugan nyo.
'di ba? Oo, hindi healthy, 'di ba? Kaya ang pakiusap na lang sa akin ng mga kabarda natin is araw-araw ako mag-live. I will do my best, bard. I will do my best na araw-araw ako mag-live. Sabi ko nga rin sa sarili ko, nako, kailangan ko ng mag-live ng dire-diretso, araw-araw as in live ko live. Tapos yung mga hindi nakakaabot is i-relive ko na lang, 'di ba? The following day, kinabukasan, 'di ba? So, kaya kung makikita nyo, meron tayong upload na ano siya, kumbaga 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Kasi para mahimay-himay nyo kung ano yung mga naging topic, 'di ba? Nakalib po si Kenzie, nasa Japan pa din siya until now po. Kaya wag tayong masyadong mag-ano sa mga haka-haka. Maraming namamatay sa maling akala, 'di ba? Totoo 'yan. Matalino ang barda di masakyan ni Jimonyo. Ang logic nila kasi bobo. Sabi ni Matrini Laureles. Hindi kasi sila, yung mga basher kasi, yung grupo nila Jim, gusto nila aminin na ng barda kung ano real status nila. Aminin na ng barda na walang barda. Yun yung gusto nilang mangyari. Sila yung masunod. Na which is, sabi ko nga, hindi pa pwedeng ganon. Who the hell are you, di ba? Para turuan yung barda, si David at si Barbie, nang gagawin nila. Di ba? Kasi ang pinapalabas nito, na pinapaasa nyo lang ang mga fans na kayo. In the first place, wala namang pinaasa ang barda eh. Di ba? Tayo ang nag-a-analyze ang mga fans. Common sense, di ba? Tayo ang nag-a-analyze, tayo ang nagbibigay ng malisya. Di ba? Sa pinapakita ng barda. Ako aminado ako doon, 'di ba? Aminado ako doon. Nabibigyan ko ng malisya yung mga nababalitaan ko sa kanila. 'Di ba? Nabigyan ko ng malisya yung pagtitinginan nila. Nabigyan ko ng malisya yung ngitian nila. Nabigyan ko ng malisya yung mga holding hands nila. Nabigyan ko ng malisya yung pagkukulitan nila on the backstage. Diba? You know why? Hindi naman nila intention eh. To be honest, hindi intention ng mga artista yan. Tayo kasi yung nakakapansin. Did you get my point? Tayo, meaning to say, tayo yung gumagawa ng sarili nating ilusyon. Ganun din ang mga basher. Sila rin ang gumagawa ng sarili nilang ilusyon. Okay? Kahit walang confirmation. Kasi tayo, sa atin rin naman walang confirmation si Barbie, walang confirmation si David at all. Di ba? Lahat is speculation. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng kahit binalita pa ng kaibigan yan, kahit nilaglag pa ng kaibigan yan, it's all about speculation. Kasi you know why? Walang confirmation. Ganun po yun. As long as walang confirmation, it's speculation. Di ba? Kagaya nito, kay Alex saka kay David, na inuugnay nila. Kagaya kay Barbie at kay Jameson, na inuugnay nila noon. Walang confirmation at all. Diba? Nung natapos yung movie, dun lang na-confirm na wala pala talagang Barsot. Diba? Lahat pakulo lang. O sino nagpaasa ngayon? Diba? Sino nagpaasa ngayon? Di sila. Yung mga nagsabi na kinonfirm nila, kinonfirm nila ayon sa side ni ganito, is mag-on sila. Sila ang nag-confirm nun. Hindi si Barbie. Hindi rin si Jameson. Sila ang nag-confirm nun. Kaya nga sabi ko, mga kabarda, lahat ng lumalabas, kahit galing pa sa glams yan, magiging speculation lahat yan. Diba? Nasa personality na natin yung kung maniniwala tayo o hindi. Ngayon, yun sa mga nasaktan, huwag niyo sisihin si David. Huwag niyo sisihin si Barbie. Diba? Kasi hindi naman nila
ano di naman nila sinabi sa inyo na maniwala kayo. Because you feel it, di ba? Naramdaman nyo yun sa sarili nyo. Naramdaman natin lahat yon sa sarili natin na there's something special sa pagtitinginan nilang dalawa. Na there's something special, di ba? Sa sagutan ng dalawa. Na there's something special sa kanilang dalawa dahil nilalaglag sila ng mga kakilala nila. Ibinubuking sila ng mga kaibigan nila. Ibinubuking sila na nag-i-interview sa kanila. Oh. Di ba? Choice natin lahat yun. Hindi choice ng barda yun. Or kahit na sinong ano. Okay? Kaya wag po natin i-bash si David. Wag din natin i-bash si Barbie. Okay? Dahil kung ganun rin lang, 'di ba? Dapat din na tayo pumasok sa fandom. Maging masaya tayo kasi napasaya tayo. Hindi ba kayo napasaya ni David sa ni Barbie? Oh. As yourself. 'Di ba? Parang ganito lang 'yon. Ito logic doon. Ito ang logic doon. Nung nilabas yung anak mo, hindi ka ba napasaya ng anak mo para itakwil mo? For example, ito logic doon. Nagkaanak ka. Ang saya-saya mo nung baby pa. Nung lumalaki na, dahil sobrang kulit at suwail, itinakwil mo. Ngayon, pinayuhan ka ng magulang mo. Hindi ka ba napasaya ng anak mo nung baby pa lang yung anak mo? Natuwan-tuwa ka dahil magulang ka na. Tapos ngayon, itatakwil mo dahil, 'di ba, sa pagkukulang mo. Hindi kasalanan ng bata na lumaking suwail kung wala kang pagkukulang. Ganun yun. Mali. Ganun din sa barda. Yun yung sinasabi kong logic. Hindi ka, 'di ba, masasaktan. Okay? Kung wala ka rin pagkukulang. May pagkukulang ka. Ano yung pagkukulang mo? Sumobra ka sa limitasyon mo. Gets nyo? Pero nung pinanganak ang barda, 'di ba? Isang araw sa buhay mo pinasaya ka ng barda. 'Di ba? Tapos ngayong hindi nyo nakikita, biglang ibabash nyo. Ngayong hindi nyo lang nakikita or hindi umaayon sa gusto nyo, ibabash nyo. Wawalang yain nyo, babastusin nyo. 'Di ba? May pagkukulang ka. Ano yung pagkukulang mo? Lumampas ka. Pagkakamali mo yun. Lumampas ka sa expectation mo. Lumampas ka sa ano mo, 'di ba? Boundaries mo. Nakalimutan mo na supporter lang pala ako. 'Di ba? Ganon din sa magulang. Ay, magulang nga pala ako. Dapat nga pala ginagabayan ko anak ko. Kinilig ako sa barda. Sabi ni Mama Susan Francisco, malabong mangyari na maging sila, ano yon, oo, kailan lang nagpartner, tas sasabihin ng Barson na sila, hindi ganun kadali sumagot si Barbie. Kung, ayan, liligawan siya. Sabi ni Ma'am Catherine Beltran. Yun nga 'di ba? Yun nga yung sinasabi natin. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Barbie, ang galing kong artista talaga, 'di ba? Best actress nga daw siya, 'di ba? Kasi it's worth it, 'di ba? It's kumbaga worth it yung ginawa niya, 'di ba? Na marketing. 'Di ba? Pinag-usapan. But suddenly may balik. May balik. 'Di ba? Nabash siya ng bonggang-bongga. At ang malala nun, nambash sa kanya dating mga barda. 'Di ba? Dating mga barda. Ngayon sino nang babash sa kanya? Barson. Nang babash kay Barbie, Barson, pinaasa daw sila ni Barbie. Yun yung sinasabi. Tignan nyo gaano kaliit ang mga utak. Hindi naman si Barbie ang nagsabi na sila na ni Jameson. Ang nagsabi yung mga gumagawa ng artikulo,
Oh, yung mga showbiz channel, sila yung gumagawa. 'Di ba? O narinig nyo ba na binalita ko na sila na talaga ni ni tawag dito ni Jameson Blake? 'Di ba hindi? Oh, sinabi ko sa inyo, mag-antay lang kayo. It's for fun. It's for promo. Trabaho nila 'yon.